Sa lawak ng pagkakangiti niya, kita na ang gums niya sa itaas ng ngipin. Hindi ko tuloy napigilan ng bahagyang mapangiti, ngunit agad ding bumalik sa pagiging seryosong mukha ko na makita kong nakatutok muli sa aking mukha ang mata ni Zion Zach. Mabilis ako nag-iwas ng tingin dahil hindi ko kayang salubungin ang kanyang mga titig. Bakit ba ako kinakabahan sa kanyang harapan na para bang may nagawa akong kasalanan sa kanya? Hindi ako ang may kasalanan sa nangyari sa amin kundi siya, kaya wala akong dapat ikabahala. Dahil doon tinaas kong aking noo para ipakita sa kanya na hindi ako naiilang sa kanya dahil wala naman akong dapat na ikailang. Aasahan ko yan? Sagot ni Zion Zach kay Miss Cruz. By the way, since itong unang pagkikita natin, inaanyayahan ko kayong umattend sa dinner party mamaya pagkatapos ng inyong trabaho. Pwede kayong magsarado na maaga ngayon para makapaghanda kayo sa dinner party mamaya. At lahat ng mga empleyado sa inyong department dapat na umattend. Walang absent dahil hindi a-attend, agad kong tatanggalin sa trabaho. Yes, Mr. Harrington. Sabay-sabay na sagot naming lahat. May pakiramdam ako na para sa akin yung panghuling sinabi niya. Siguro nahulaan niya na hindi ako a-attend sa dinner party mamaya, kaya sinigurado niyang lahat ng empleyado ng department namin ay a-attend. Pero bakit naman niya yun gagawin? That's all for now. Everybody, back to work. Ani Zion Zach na nanatiling nakatingin sa akin. Ngunit tila hindi naman pansin niyo ng mga katrabaho ko dahil busy sila sa pagtitig at pagsuri sa gwapo nitong mukha. Mahinang napabuga ako ng hangin nang tumalikod na si Zion Zach at naglakad pala sa perfume department pagkatapos niya akong muling titigan. Saka ko lang napansin pinipigil ko palang aking paghinga habang nasa harapan ko si Zion Zach. Para bang makikita niyang loob ng aking dibdib kapag huminga ko at maamoy niya ang aking hininga. Yes, makakakain tayo sa isang mamahaling restaurant. Tila nanalo ang mukha ni Wendy, isa sa mga sales lady ng Smiley Perfume. Kaya pagbutihan ninyong iyong trabaho at lagpasan ang kota ninyo, maring natin bigyan kayo ng malaking bonus ng ating gwapong boss. Nakangiting kausap sa amin ni Miss Cruz. Opo, Miss Cruz, sagot naming lahat. Okay, back to work na tayo dahil maaga tayong magsasara ngayon. Utos niya matapos pumalakpak ng 2 beses. Agad naman kaming nagtungo na sa aming mga pwesto para magsimulang manghatak ng mga customer. Nung hindi nakatingin sa amin si Miss Cruz, nagmamadaling nilapitan ako ni Silva at tinanong, pupunta ba tayo mamaya sa dinner party? Mahina ang boses na tanong niya sa akin. Ano pa nga bang magagawa ko? Wala akong choice kundi yung umattend dahil baka matanggal tayo sa trabaho kapag wala tayo sa dinner party ng boss natin. Nakasimangot na sagot ko sa kanya. Mahirap mawalan ng trabaho at mas mahirap maghanap ng bagong trabaho, lalo nang katulad ng trabaho ko ngayon na malaking sahod. Bahala na lang kung ano ang mangyayari mamaya sa dinner party. Malapit ng 8:00 pero hindi pa rin ako nakakabihis. Nakahiga lang ako sa aking kama at nakatingin sa kisame. Kung ako ang papipiliin, ayoko talagang umattend sa dinner party na inorganisa ni Zion Zach para sa department namin. Ayoko na siyang makita pa dahil nananariwa lamang sa aking puso't isipan ang ginawa niyang pananakit sa aking damdamin. Ngunit sino ba naman ang mag-aakala na siya pa magiging boss namin? Totoo talaga ang kasabihan, maliit lamang ang mundo dahil muling nag-cruise sa mga landas namin ni Zion Zach. Nanatili pa rin akong nakatingin sa kisame nang bumukas ang pintuan ng aking silid at pumasok si Silva. Katulad ko, hindi pa rin siya nakabihis ng damit pang alis. Anong ginagawa mo, Gianni? Bakit di ka pa nakabihis? Naghihintay ka ba na may magdaraang butiki sa kisame? Agad niyang tinanong nang maupo sa aking tabi. Pupunta ba tayo o hindi? Ilang saglit na tumitig lang ako sa kisame bago ko humugot ng isang malalim mabuntong hininga. Okay, magbibihis na ako kaya magbihis ka na rin, sabi ko sa kanya. Bumangon ako at nagtungo sa cabinet para kumuha ng damit na isusuot ko. Alright, magbibihis na rin ako. Mabilis lumabas ng aking silid si Silva. Isang plain t-shirt at skirt na kulay red na napili ko para isuot at iternohan ko na lamang to ng rubber shoes. Di pa ako nakakapagbihis nang muling papasok sa aking silid si Silva, dalang isang pink top na off-shoulder ang style. Yan ang isusuot mo? Tanong ko sa kaibigan ko habang nagsusuklay ako na nagpas-balikat kong buhok. Hindi, ito ang susuot mo. Partner mo sa skirt. Mas bagay ito sa'yo kaysa sa akin. Nakangiting sagot sa akin ni Silva. May napili na akong damit pang itaas sa isusuot ko. Protesta ko sa kanya. Masyadong expose ang aking leeg.
hanggang sa balikat sa off-shoulder na top na gusto niyang ipasuot sa akin. No, hindi mo yan isusuot. Itong off-shoulder na blouse ang isusuot mo. Mariing kontra naman ni Silva. Inila niya ako at pinaupo sa tapat ng malaking salamin. Kinuha ang aking makeup at sinimulan akong ayusan. Silva, isang simpleng dinner party ang pupuntahan natin, okay? Kakain lang naman tayo tas aalis agad tayo. Tsaka baka isipin pa ng lalaki yun nagpapaganda ako para sa kanya. Muling protesta ko sa kaibigan ko. Hayaan mo na siyang mag-isip ng ganon, Gianni. Basta gusto ko ikaw ang pinakamaganda mamaya sa dinner natin. Tiyak kasi magpapaganda ng todo si Harleen para mapansin ni Sir Zion Zach. Wala akong pakialam kung mapansin man siya o hindi ng asawa mo. Pero ang gusto ko hindi ko siya masapawan. Excuse me, miss. Ex-husband at hindi husband, okay? Nakataas ang kilay na pagtatama ko sa kanyang sinabi. Pinaikot ni Silva ang kanyang mga mata. Whatever. Basta gusto ko mas maganda ka kaysa sa kanya. Napailing na lamang ako sa kanya. Inayaan ko na lang siya sa gagawin niya. Ang gusto niya, dahil tiyak na hindi siya magpapatalo sa akin. Naiinis kasi siya kay Harleen dahil kung umasta ito, kala mo ko sino? Well, naiinis din naman ako sa kanya dahil kapag napapatingin ako sa kanya, palagi niya akong pinagtataasan ng kilay at sinisimangutan. Alam ko, inis din siya sa akin dahil magmula nang dumating ako sa department namin, naungusan ko siya ng sales. Nang matapos akong ayusan ni Silva, hindi ko na napigilan ang humanga sa kanyang galing sa pagme-makeup. Sobrang nipis lang ng makeup ko, ngunit sa tingin ko, mas lalo yata akong gumanda. O ano, masaya ka na? Napapangiting tanong ko sa kanya. Super! Kahit kapalan pa ni Harleen ang makeup niya, hindi niya na mauungusan. Mas maganda yata ang best friend ko kaysa sa kanya. Nakangising sagot niya habang nakalarawan sa mukha niya ang satisfaction sa kinalabasan ng kanyang ginawa. Magbihis ka na at magpaganda rin para hindi lamang akong pinakamaganda mamaya, kundi tayong dalawa. Natatawang tinaboy ko siya palabas ng aking silid para asikasuhin naman niya ang kanyang sarili. Of course! Mag-best friend tayo kaya walang makakapantay sa ganda nating dalawa. Nakataas ang noong sagot ni Silva. Pagkatapos tumawa ng malakas, bago tuloy ang lumabas sa aking silid. Naiiling na lang na sinarado ko ang pintuan ng aking silid para makapagbihis na ako ng damit na isusot ko sa dinner party. 10 minutes before 8 o'clock kami nakarating sa isang sosyal na resto bar kung saan gaganapin ang dinner party. Nakasabay namin si Silva, si Harleen, at ang kaibigan niyang si Ruth na katulad namin kadarating lamang din. Agad na napasimangot si Harleen matapos niyang suyurin ng tingin ang aking kabuuan. Bakit late ka nang dumating? Gusto mo siguro mag-grand entrance para lahat ng atensyon nasa iyo? Tanong ni Harleen nang sumabay siya sa paglalakad namin ni Silva papasok sa resto bar. Yan ba ang plano mo kaya ka dumating ng late? Sorry masasabotad ang plano mo dahil na-late din kami ni Silva. Kasalanan to ng mahinang traffic. Nakangiting sagot ko kay Harleen na may halong pangiinis. Pasikreto nag-thumbs up sa akin si Silva na natuwa pa sa panunupla ko kay Harleen. Huwag mo silang pansinin, Harleen. Masisira lamang ang gabi mo. Sayang ganda mo pa naman ngayon. Tiyak ikaw ang pinakamaganda ngayong gabi sa dinner party. Nakangiting kausap naman ni Ruth sa kaibigan niya. Pagkatapos tinapunan ako ng tingin habang nakataas ang kilay. Ang ibang babae dyan pinipilit maging maganda para lang mapansin ng mga guys. Are you referring to yourself, Ruth? Well, agree ako dyan. Right, Gianni? Nangiinis na wika naman ni Silva. Yeah, you're damn right. Nakangiting sang-ayon ko kay Silva. Para kasing sarili nilang tinutukoy nila dahil ganun sila. Nagmamaganda para mapansin ng mga gwapong boys sa department namin. Akmang sasagot pa sana si Ruth nang pigilan to ni Harleen dahil nakita namin si Zion Zach naglalakad papunta sa naka-reserve na room para sa dinner party namin at kasama nitong matalik nitong kaibigan na si Alex. Sir Zion Zach! Malakas ang boses sa tawag ni Harleen sa pangalan ni Zion Zach. Agad namang lumingon si Zion Zach sa gawin namin at hinintay kaming makalapit sa kanila. Ayoko nang mangyari muling bumilis ang tibok ng aking puso nang makita ko siya. Kahit galit ako sa kanya at sinaktan niya ako, hindi na yata magbabago pang nararamdaman ko para sa kanya unless hindi na kami magkita forever. I am glad that you came, sabi ni Zion Zach habang nakatingin sa akin. Siyempre naman, Sir Zion Zach. Inihanda mong dinner party nito para sa amin kaya hindi po pwede na hindi ako umattend. Kinikilig na sagot ni Harleen. Akala yata niya siya ang kinakausap ni Zion Zach dahil magkatabi kaming nakaharap sa kanya.
Kumarap naman ang on ni Zion Zack, tiningnan si Harleen. Ngunit hindi na lang nito tinama ang maling iniisip ng babae. Siguro para hindi rin tumapahiya. Masyado kasing assuming si Harleen. Nang hindi ako sumagot kay Zion Zack, tumalikod na siya. Naunang maglakad papasok sa nakareserbang room para sa amin. Nagmamadali namang humabol si Harleen para sumabay kay Zion Zack sa pagpasok sa kwarto, kung saan naroon ang iba pa naming mga kasamahan sa perfume department. Nakita niyo na ang nangyari? Hindi kayo ang pinansin ng boss natin kundi ang kaibigan ko. Nangiinis na wika ni Ruth sa mahinang boses para di marinig ni Alex na nanatiling nakatayo malapit sa amin. Ang sabihin mo, assuming ang kaibigan mo, obvious namang hindi siyang kausap pero siyang sumagot, nakakahiya. Hindi patatalong sagot naman ni Silva. Inggit lang kayo. Ani Ruth bago kami iniwan at naglakad na rin papasok sa room. Akala ko maboboard ako ngayon pero hindi pala. Kausap ni Alex kay Silva nang wala na si Ruth. Ang malas ko naman. Mahinang sambit ni Silva, ngunit sigurado namang nakaabot yon sa pandinig ni Alex na natawa na lang sa sinabi ng kaibigan ko. Let's go, Gianni. Di niya na hinintay pang makasagot ako at nauna na siyang maglakad papasok sa room. Hey Silva, wait for me! Sigaw ni Alex. Mabilis nitong sinundan ng kaibigan ko. Naiwan akong nagdadalawang isip kung mapasok pa ba ako sa loob or hindi na. Ngunit sa huli, nagpa siya akong pumasok na rin sa loob na nakareserbang kwarto para sa amin. Iignorahin ko na lamang si Zion Zack at kung talagang hindi maiiwasan ang kausapin ko, magiging civil lamang ang pakikitungo ko sa kanya. Ang ganda mo naman, Gianni. Puri sa akin ni Melvin nang pumasok ako sa loob ng room kung saan kompleto ng lahat at ako na lang ang kulang. Si Melvin ay sa UD perfume naka-assign at katapat ko sa naman ako naka-assign kaya madalas kami makakapag-usap kapag walang customers. Sang-ayon ako sa sinabi mo, Melvin. Napakasimple lang ang makeup niya, ngunit ang ganda-ganda pa rin niya. Uwi ka naman ni Silva. Lihim na lang akong natawa dahil gusto lang inisin ng kaibigan ko si Harleen na hindi maitagong pagsimangot ng mukha. Wala kasing pumuri at pamansin sa kanyang itsura, samantalang sa akin meron. Maupo ka sa bakanting upuan, Gianni. Kausap sa akin ng aming manager. Agad naman akong naupo sa bakanting upuan. Ang malas ko pa dahil tayong upuan na bakante ay ang katabi ni Harleen. Siya naman katabi si Zion Zack. Pero at least hindi akong katabi ni Zion Zack dahil tiyak na hindi ko malulunok ang kakainin ko kung siyang katabi ko sa upuan. Tiyak kong lalong tumindi ang paghanga mo niyan kay Gianni, Melvin. Tukso na isa naming trabaho kay Melvin. Ligawan mo na kasi si Gianni. Sige ka, baka maunahan ka pa ng iba dyan. O joke pa nito. Umugong ang panunokso ng mga kasamahan namin sa aming dalawa ni Melvin. Hindi kasi lingid sa mga katrabaho ko at sa akin na may gusto si Melvin sa akin. Ngunit puro lang siya palipad hangin at hindi naman nanliligaw. Nahihiya raw kasi siya sa akin, sabi ng kaibigan ni Melvin. Ngunit pasalamat ako na hindi siya nanliligaw dahil masasaktan lang siya sa akin. Wala kasi siyang pag-asa sa puso ko, kaya mas mabuti kung maging magkaibigan na lamang kaming dalawa. Ang tanong, may pag-asa ba si Melvin sa puso ni Gianni? At single ba siya ngayon? Tanong naman ng aming manager na nakisali na rin sa panunokso ng mga katrabaho ko. I'm single. Maikli kong tugon. Di ko na sinagot ang unang tanong sa akin ng manager dahil tiyak masisira lamang ng magandang atmosphere kapag sinabi kong totoo. Di naman pwedeng sabihin ko na meron para lang hindi mapahiya si Melvin sa harapan ng mga katrabaho at boss namin dahil tiyak ko aasa siya na meron talaga. Ayokong magpaasa ng tao dahil alam ko kung gaano kasakit ang masaktan at umasa. Muli nila kaming tinukso nang marinig nilang aking sagot. Di naman ako nagpaasa sa aking sagot. Sinagot ko lang naman ang totoong huling tanong sa akin kung single pa ba ako. Single naman talaga ako dahil hiwalay na kami ni Zion Zack. Nang tingnan ko ang mukha ni Harleen na nasa aking tabi, nakasimangot to. Ako kasi ang nasa center ng atensyon at hindi siya. Nahinto ang tuksuhan ng biglang kumalampag ang hawak na kutsara ni Zion Zack nang pabagsak na nalapag nito yon sa mesa. Lahat ng mga katrabaho ko biglang natahimik at nagkatinginan na lamang. Nakalimutan yata nilang nasa harapan sila ng aming boss. Mabilis namang tumayo si Alex. Tinaas ang baso na may lamang beer at nagsalita para pawiin ang pagkailang na biglang bumalot sa paligid. Di nga pala ako nagpapakilala sa inyo. I am Alex, your boss best friend, at masaya ako makasama kayo sa munting dinner na to. Sana maulit pa to at good luck sa inyong mga trabaho. Cheers tayong lahat. Masayang wika ni Alex.
Tumayo kaming lahat maliban kay Zion Zack, ngunit tinaas din ito ang baso na may lamang beer. Cheers! Nakangiting sabay-sabay naming bigkas. Salamat kay Alex dahil bumalik ang masayang aura sa paligid. Let's eat and enjoy the foods. Ani Zion Zack sa aming lahat. Kanya-kanya kaming kuha sa pagkain sa mesa. Konti lang kinuha kong pagkain dahil kahit gaano pa kasarap ang mga pagkain nasa mesa, natitiyak kong hindi ako makakakain ng marami. Hindi ako makakakain ng maayos dahil sa presensya ni Zion Zack. Kanina habang tinutukso kami ni Melvin sa isa't isa sa mga katrabaho namin, di ko alam kung anong reaksyon ni Zion Zack. Nasa hanay ko kasi siya at natatakpan ni Harleen, kaya hindi ko makita ng maayos ang mukha niya. Nahihiya naman ako na sadyang tinignan siya dahil baka mahuli niyang nakatingin ako sa kanya at magkaroon pa ng ibang kahulugan. Ayoko nang makigulo pa sa buhay nila ni Bettina. Sa gilid ng aking mga mata nakita ko, kumuha si Zion Zack ng Caesar salad. Alam niyang paborito ko yon, ngunit hindi ko sure kung sinadya ba niyang mag-order ng Caesar salad para sa akin o hindi. Naglagay si Zion Zack ng Caesar salad sa maliit na mangkok pagkatapos ay umangat ng kamay niya. Feeling ko ibibigay niya sa akin ang kinuha niyang salad pero bigla yung tinanggap ni Harleen. Thank you, sir. Paano niyo nalaman na paborito kong Caesar salad? Abot hanggang tenga ang ngiting tanong ni Harleen kay Zion Zack. Halatado sa itsura niya na sobrang kinikilig siya dahil iniisip niyang nakuha niyang atensyon ni Zion Zack. Well, baka naman talagang para sa kanya ang kinuha ni Zion Zack na gulay at hindi para sa akin. Baka nagiging assuming na naman ako. Nakita ko bahagyang natawa si Alex habang pinaglilipat-lipat ang tingin kay Harleen at Zion Zack. Samantalang di naman sinagot ni Zion ang tanong sa kanya ni Harleen. Para sa iyo, Gianni, alam ko paborito mo rin tong Caesar salad. Narinig ko kasi nag-usap kayo ni Silva tungkol sa mga pagkain at nabanggit mo na paborito mo nga itong Caesar salad. Ani Melvin, habang nilalapag sa tabi ng pinggan ko isang platito na may lamang gulay. Ang sweet naman ni Melvin. Ang swerte naman ng maging girlfriend niya. Napakaswerte ni Gianni. Nakangiting panunokso sa akin ni Silva. Alam ko na gusto niya lang ipakita kay Zion Zack na hindi lang itong lalaki sa mundo at makakahanap pa ako ng lalaking mas karapat-dapat sa akin. Tinadyakan ko ng mahina ang paa ni Silva na nasa ilalim ng mesa. Kaharap ko siya sa mesa kaya't naabot ko ang kanyang mga paa. Kilindatan lang ako ng pila kong kaibigan. How about you, Silva? Paborito mo rin ba ang gulay? Nakangiting tanong ni Alex sa kaibigan ko. Hindi. Paborito kong karne. Kinanay na karne ng tao. Plastic ang pagkakangiting sagot ni Silva kay Alex. Nagtawanan ng mga katrabaho namin nang marinig ang sagot ng kaibigan ko kay Alex. Samantalang napespangot naman ang huli. Natawa na lang din ako sa kaibigan ko. Hanggang ngayon hindi pa rin nawawala ang inis na nararamdaman ni Silva para kay Alex kahit matagal nang hindi nagkikita ang dalawa. Pagkatapos ng aming dinner party, nagkanya-kanya na ng uwian ng mga katrabaho ko. Tumayo na rin kami ni Silva sa upuan at nagpaalam sa kanilang uuwi na rin kami. Bahagyang tinanguan ko lang si Alex ngunit hindi ko tinapunan kahit maikling sulyap si Zion Zack bago kami lumabas sa room. Intayin mo na lang ako sa labas, Gianni. Pupunta lamang ako sa banyo, call of nature. Kausap sa akin ni Silva habang naglalakad kami palabas sa sana ng resto bar. Okay, bilisan mo lang ha. Huwag mo nang pahabain pa ang buong resto bar. Nakangiting pang-asar ko sa kanya. Gusto ko nga sanang pabahiin ng ihi itong resto bar at malunod ang palikerong Alex na yun. Nakasimangot na sagot sa akin ni Silva bago niya ako tinilikuran para magtungo na sa banyo. Natawa na lamang ako sa kanya. Matindi talaga ang inis niya kay Alex noon pa man. Di na ako magtataka kung isang araw ay malalaman ko na lamang na may gusto na siya kay Alex. Sabi nga ng marami, the more you hate, the more you love. Paglabas ko ng resto bar, tumayo na lang ako. Muna sa gilid para hintayin ang kaibigan ko. Ilang segundo pa lang akong nakatayo nang nilapitan ako ni Melvin. Hi Gianni, pwede ba kitang maihatid ngayon sa bahay mo? Nahihiyang tanong sa akin ni Melvin. Mukhang nagkaroon siya ng lakas ng loob dahil sa panunokso sa amin kanina ng mga katrabaho namin. No, she's not going with you because she will go with me. Boses si Zion Zack mula sa aking likuran.